kababayan na mga kapwa Pilipino dito sa Amerika and sa bayan nating mahal na Pilipinas at elsewhere in the world. Ah, ako po yung kanyang kaibigan na si Teddy Molina. Dito sa vlog natin, we welcome you to this vlog, the Buhay Pinoy sa Amerika, right here at Orodeo TV channel. At bago pong lahat ay pinabati namin kayo ng Happy New Year. Today is the 4th day of January dito sa Amerika. 5th day ninyo dyan sa Pilipinas. If I'm not mistaken. Tama ba dyan, Dan? Tama. Alright. At bago ang lahat, gusto kong ipakilala sa inyo sa pagkakataong ito na naman ang ating magiting na partner sa vlog natin na ito. Walang iba kundi si Ginoong Dan Nino. Isang kilala at popular na Filipino-American journalist at columnist na nakabase sa Los Angeles, California. Ako naman po ay nakabase dito sa San Francisco, California. Si Dan ay nagsusulat sa maraming Filipino-American newspapers sa California at kinakantyawan mo siya kung nga siya dahil popular na siya at pwede na siyang tumakbong mayor sa bayan niya sa siyudad ng Cerritos, California, of which he is so very popular kasi mayroon din sariling dyaryo ang siyudad ng Cerritos, California sa Los Angeles at si Dan ay palaging nagsusulat doon at siya ay tumutulong din sa mga activities doon ng kanilang siyudad, being a socio-civic and political leader. Si Dan ay mataas ang katungkulan sa Philippine Global Media Group. Siya ang board chairman ng nasabing kapisanan na ito ng mga media practitioners sa California at ito ay nakabase din sa Los Angeles, California. Itong malaking organisasyon na ito ng mga media practitioners. At si Mr. Nino ay he is a guy who is wearing so many hats kasi siya ay isang licensed tax professional both for the federal government and the state government of California. Alright, Dan, ito ang unang vlog natin sa taong ito, 2025. And so, I would like to greet again our viewers. A happy and blessed New Year, 2025. Okay. Ano naman, Dan? Sa ating mga taga-subaybay at mga taga-kilik sa ating programang ito, Teddy, from the Philippines to the United States and throughout the world, I would like to wish you all not only a happy new year, but a bountiful new year or years ahead, so that we will all live in harmony, prosperity, and peace, that there will be no more war, there will be no more turmoil in the world. Yeah. At ngayon ang isang mainit na matunog-tunog na balita dyan sa it's a boiling issue now sa bayan nating Pilipinas tungkol sa impeachment mobs against the Vice President, si Madam Sara Duterte. At kung maalala nyo mga kababayan ay tatlo ang impeachment complaint na nakapila at pending ngayon sa House of Representatives at nung it looks like medyo karoon ng pag-aaral ang mga congressmen during the holiday break ngayong Christmas, ngayong the long holiday break. Kaya palagay ko ay napag-aralan na nila
ang tatlong impeachment complaint na naipila pa dyan na pagpasok ng buwan ng Disyembre, if I'm not mistaken. Pero ngayon ay bago mag-New Year ay matunog ang balitang meron pang pang-apat na impeachment complaint na isasalang on the first working day of January sa House of Representatives. At ayon sa balita ay ito ay inanunsyo daw ni Secretary General Reginald Velasco ng House at sinasabing may lumapit sa kanyang isang one or several congressmen belonging to the majority group na they informed him that they are filing another complaint, impeachment complaint. Because of that, maraming lumalabas na balita at spekulasyon na ito na ang pinakahihintay ng marami na impeachment complaint na hindi na kailangan dadaan sa maraming proseso, like dadaan sa Committee on Justice para pag-aaralan doon at ng several days bago pupunta sa before the plenary. It will go to the plenary after being studied by the House Committee on Justice. But be that as it may, that will be a long process. Yun ang sinasabi ng mga maraming political observers. Kaya ngayon, pinakakaintay ng lahat yung itong announcement ni Secretary General Reginald Velasco na pang-apat na complaint. Kung ito ang complaint na idediretso na sa Senado. At your guess is as good as mine, mga kababayan, na finally ay mabibigyan ng pag-asa yung pinakakahintay ng marami nanood sa Quadcom hearings sa lower house na sana ay magkaroon ng impeachment complaint at on the part naman ni Vice President Sara Duterte, total ay wine-welcome naman niya po ito as per her public announcements. So everybody looks eager for this impeachment complaint to finally reach the Senate. Dan, I'd like you to comment on this development kasi alam ko ikaw ay naghihintay ng mga developments na ganyan, and do you think ito na yung dediretso sa Senado na impeachment complaint that would be mustering around at least 106 votes endorsements from the congressman? What is your take on that? Hindi na ako nagtataka kung merong pang-apat na impeachment complaint dahil kung meron ng pang-apat, hindi na makakatanggi ang plenary session ng House of Representatives at hindi na rin makakatanggi ng Philippine Senate to give their verdict. Kasi ang taong kababayan natin hindi naman bulag. So kailangan, kung walang pagkakasala, kung walang nagawang korupsyon or walang itinatago si Inday Sara, kailangan niyang harapin. Okay? At harapin niya talaga. At alam mo, nung buhay pa si Percy Lapid, nakita ko lang kanina sa YouTube na kung talagang walang kasalanan si Inday, then harapin niya, no? At sabi pa niya, may God save his soul. Parang anak ni nakakayam na sabihin, pero sabi, itong si Sar parang anak ni Hitler. Sabi niya, kaya ako'y nagulantang dahil sa ganong sinabi ni Percy Lapid sa Lapid Fire niya nung buhay pa siya.
Kaya kailangan na talagang malaman ng buong Pilipinas at buong mundo kung ano talaga, what's the real score uh, of the case of Inday Sara. Kung sino-sino yung mga recipients ng kanyang uh, uh, kinuhang uh, pera sa gobyerno, kailan nang malaman na ng madla, kailan na ng malaman ng taong bayan para hindi na ito maulit dahil uh, pera ng bayan, kabang bayan, sabi nila. Kaya kailan ng once and for all, this should be adjudicated, or this should be uh, resolved para alam ng ating mga kababayan, hindi lang sa Pilipinas kundi sa Amerika, dahil sinusubaybayan natin lahat itong development na ito sa Pilipinas. At laging sa YouTube, maraming nanonood dito sa Amerika. Teddy? Yeah, alam ko. Kagaya natin dalawa, pinupuyatan natin ang development na ito nung nagkaroon ng mga hearing sa 4 na committee sa lower house, di ba pare? Right. Maabot po kami mga hanggang ng umaga po na nanonood sa live hearing sa lower house. At nakita namin na how the house conducted the hearing and investigated these issues by testimonies of resource persons. Now, iniisip ko tuloy pare na atat na ang mga tao sa pagkakaroon ng impeachment trial or pagpila ng appropriate charges before the courts after this series of hearings from the 4 committees of the House, but looks like until now wala pa in either impeachment case or yung kaso sa korte. But people are I think more anxious on having the impeachment case prosper, and for the Senate to actually take jurisdiction of the case. Now, iniisip ko pare, is this a case of indecision on the part of the majority or majority of the congressmen? Kasi kailangan at least 1/3, 103 or up to 106, kagaya ng sinabi ng iba. And yet, ang sinasabi ngayon ni Secretary General Velasco, doon sa 3 impeachment complaint na nakapila, 10 lang yata ang naka-endorse na congressman. And that's way far sa 103 or 106 na requirement. Parang natulog tuloy yung 3 impeachment complaints diyan sa lower house. And the explanation, as I said kanina, being reported about kung bakit it taking some time, itong 3 kaso, bakit parang natutulog na sa lower house, yung 3 complaint, is to give ample time for the congressman to study the complaints. Palagay ko, there is enough time now na napag-aralan nila yan. Kung meron mang 4th complaint as announced by the Secretary General, it should be ready for filing. But as I said, your guess is as good as mine kung magkakatotoo yan. Iniisip ko, pare, on the other hand, kaya natatagalan ang treatment ng impeachment complaint naman na ito kasi hindi sigurado ang lower house kung mananalo itong impeachment complaint na ipipila nila sa Senado. If it could muster at least 16 votes, 16 senators,
in favor of conviction, or whatever you call that, because as they said, this is a political exercise, so it could lead to the ouster of Vice President Sara Duterte from office as Vice President, and perpetual disqualification to run and hold public office. Now, iniisip ko, as I was telling you kanina, baka natatakot, hindi pa sila sigurado that they have the numbers sa Senado. Itong mga congressmen natin, whoever holds the decision-making power sa lower house, and I presume the speaker, baka hindi siya sigurado that they can marshal 16 senators in favor of conviction or for the ouster of Vice President Sara Duterte. Kasi very precarious, pare, tinitingnan ko. There are now only 23 senators dahil yung isa, si Senator Angara, ay tapos na ang term niya. I mean, napaagang, well, his term is supposed to end by June 30, pero nag-resign na siya to accept the position as Education Secretary. So there are 23 still, kahit 23 sila, 16 pa rin ang magic number. Yeah. Now, kung 16 ang magic number, ibig sabihin yan, 8 din ang magic number pabor kay sa Vice President Sara Duterte para hindi siya makonvict o ma-oust. Kung mayroon silang 8, maging 15 lang ang balanse. So, kasi 23 na lang, di ba? Wala na si Senator Angara. So, hindi pwedeng mananalo ang impeachment doon sa Senado kung 15 lang. Tinitingnan ko pare yung array of senators who are dead hit na pro Sara Duterte. Alam natin yung 3 ang dead hit, I mean, na die hard supporters of Vice President Duterte. Sila ay si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at si Robin Padilla. Kailangan lang nila 5 pare. 5 lang ang kailangan nila para matalo ang impeachment case. So it's really very precarious. So iniisip ko na habang hindi nakakasiguro ang leadership ng Kamara de Representantes that they got the 16 magic number, Okay. hindi Okay. nila ikipira ito. So mayroon akong actually at this point in time, mayroon akong aagam-agam kung mag-prosper itong impeachment case. Be it one of the 3 or na nakapila doon, or jointly yung 3, or as announced yung pang-4. Kasi what is important is if they got the magic number. So I still have doubts kung idediretso ito sa Senado. Alam mo, Ted, ano tingin mo? Ted, the senators and the congressmen could not ignore already the pulse ng bayang Pilipino. Yeah. Remember in the Pulse Asia before, the trust rating of Sara Duterte was about 60%. Pero ngayon, it's less than 50%, 48 something. So, doon mo lang makikita na yung trust ng mga kapwa natin Pilipino sa Pilipinas ay wala nang tiwala. So, I hope and pray that the congressmen and the senators would open their eyes na wag na silang magbingi-bingihan, magtulog-tulugan, or wala sa pulso ng bayan. Actually pare, tinitingnan ko yung sinabi mo yung popularity, approval, and
trust rating ng national officials natin, and you said it was conducted by Pulse Asia Yeah. noong November 26 to December 3. Right. I have a record here which says, tama ka, ang approval rating ni Vice President Sara is 50%. But this 50%, as of the last survey ng Pulse Asia, bumaba siya ng 10%. Yung previous rating daw niya is 60%. That was previous to November 26. I think this is something like September. 60% dati. Now, naging 50%. In Noong fact, November. less than 50%. So 10% 10% bumaba siya. In fact, it's now about 58-59%. So malaki ang binaba niya. Kasi Bumaba. nakita ko yung Pulse Asia survey approval rating, it's less than 50%. That was a week or so ago na bumaba talaga. Ay, meron pang mas Oh, yeah. later than Yes. Yung sinabi mo, December 3. Ang Ah, nakita ko, that was last week of December. I see, I haven't seen that. I'm sorry. Yeah. Pero Last week of as of December 3, bumaba siya ng 10%. Oh, Kasi si President Marcos naman, bumaba lang siya ng 2%. Bumaba rin siya. 2% lang. Yeah. Mas malaki ang pag-margin ng pagbaba ni Vice President Duterte at 10%. Si President Marcos is dati 50%, naging 48%. So, 2% ang binaba. Correct. Right. So, hindi na natin ituloy i-discuss yan kasi hindi yan ang topic natin, ano? Hindi, yeah. Probable, meron sana pang yung trust rating at saka performance rating. Pero, next vlog na yan. Because hindi na pala ito ang latest, pare. As you told me. Anyway, so, you were saying na, tama ka. As far as I know, kung totoo yung sinabi ni Congresswoman Franz Castro, majority, meron daw survey wherein majority of the Filipino people are in favor of having an impeachment trial filed against Vice President Sara Duterte. Sabi niya, nung na-monitor ko sa isang interview niya lately, ay more than 50% daw ang lumabas sa survey who are in favor of the impeachment trial. Kaya tama ka, ay maraming nag-aabang. You remember, parang telenovela din yan eh. Correct, yeah. Doon magkakaalaman ng magkakaalaman dahil lalabas lahat, pati yung mga nakatagong sekreto lalabas. You remember how the impeachment trial of President Erap Estrada and Justice Corona went through, and earlier si Justice Corona, wherein yung kay Erap ay ang gobernador natin sa Ilocosur, si Ginoong Luis Chavez Singson, na marami siyang ibinulgar. Kaya lalong there was an uproar. Kaya actually hindi na natapos yata ang impeachment trial noon dahil Erap was forced to resign, di ba? Right. Yeah, he was forced to resign kasi talagang masama ang dating ng imahe niya sa So, anyway, so abangan natin kung una ay magkatotoo yung sinabi ni Secretary General Velasco na merong pang-apat at kung yan ay endorsed by at least 103 to 106 congressmen. So that when that happens,
the ball is in the court of the Senate, pare, di ba? Correct. After filing the complaint or Yeah. forwarding the complaint to the Senate. At alam mo naman kasi, it's still too early because katatapos lang ng Christmas holiday Yeah. season, Teddy. Kaya ngayon, itong about second week of January, doon nila uli umpisahan ang paglilitis o pagtapos ng mga committee hearing para ma-aproban na yung pag-forward sa Senate. Yeah. It's still too early kasi katatapos na ng December. Kaya we should wait para mahusgahan na ang mga leaders natin sa bayang Pilipinas para hindi na tayo Actually pare, naka-ready na si as far as those reports that I have read are concerned. Naka-ready na si Vice President Duterte na mag-undergo ng impeachment trial. yeah, kaya And she even said that it will be her father, former President Rodrigo Roa Duterte, who will be her lead counsel. pero alam mo Ted, baka hindi lang ma-impeach si Sara. I'm not being biased, but pati si Duterte baka talagang dadamputin diyan ng ICC or International Court of Criminal Court. So ang magama ay baka pareho silang matimbog, you know. Kaya ang lesson dyan, Terry, is crime does not pay. Yeah. Kung talagang kahit anong gawin mo, kasi ang isip nila noon, they were so powerful that nobody can file a complaint against them, that nobody will really expose them. Pero marami nang nag-expose sa kanila. Marami nang nag-testify. Taguba at sa custom na pati si Congressman Polo Duterte, pati yung asawa ni Sara, si Carpio, na sila ang kung walang silang go signal o hindi may lalabas yung mga contraband sa custom. So, lumalabas na yan ngayon, Teddy. Nakala nila habang buhay ay sila pinaka-powerful families sa balat ng lupa o sa balat ng Pilipinas. So, kailangan nating malinis ang ating gobyerno para guminhawa naman ang Pilipinas. Kaya not only that, nung nakita ko ang paglilinis ngayon ng Ninoy Aquino Airport na wala na yung pamamahala ng government natin, gumanda ang management ngayon ng Ninoy Aquino to debate a little bit. Kasi kung between private sector and the government, parang mas effective ang management ng private sector. Nung nakita ko in-interview ni Katonying si CEO Ramon Ang. Yeah, si Ramon Ang ng San Miguel. Oo, kaya ganun sana ang ating pamahalaan sa Pilipinas na kung ginawa mo talagang puspusan ng trabaho natin. Yeah, ganda, asenso ang bayang Pilipinas. Yeah, kaya alam mo, kailangan talaga ma-improve ang sitwasyon dyan sa NAIA. Oo. Kasi nakakaya din tayo sa buong mundo. Marami tayong turista na pumupunta dyan. So, how can they be encouraged to pinasagang the worst airport in the world. Pero sabi ni Ramon Ang, nung interview siya ni Katonying, they can no longer say that the Philippine airport is no longer the worst airport in the world. I look forward to that. At the same time, speaking of Mr. Ramon Ang, meron din siyang isa pang airport project sa bandang Bulacan, di ba? Bulacan. International airport din daw doon. Yeah.
I hope both of these projects shall prosper and for the benefit of the Filipino people. Kasi pag Correct. maraming turista na dumarating dyan, Oo, mag-i-improve ang ating ekonomiya, di ba? yes, alam mo Ted, halimbawa, ang Monaco, galing ako diyan, Yeah, it's a obviously, small island. the, the the second smallest country in the world, Yes. next to At the Vatican City. nabubuhay sa tourism yan. Tourism. Yeah. Only Ganon tourism din is ang there. Singapore, Yes. from a third world country to the first world country. Ganon din sa mga iba't ibang bansa na napunta Yes, natin. actually, tourism lahat ang nagpro-propel sa kanila. Yeah, And tourism. it looks like tayo nahuhuli na gumamit ng tourism aspeto ng paglolobo ng ating ekonomiya. That's right. Kaya, and then we have all the raw materials, natural resources, pero hindi pa rin tayo umesa sa Yeah.